maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Halos 4 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa checkpoint sa Sarangani. Lawak PNP, agad na rumesponde sa insidente ng hostage taking ng 3 taong gulang na bata. At unexploded ordnance na recover sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Agad na rumisponde ang Lawak Municipal Police Station sa isang insidente ng hostage taking na kinasangkutan ng isang 3 taong gulang na bata sa Barangay Poblasyon, Lawak, Pangasinan. Nakibalita dyan si Staff Sergeant John Del Supremo. Makikita sa video ang pag-iyak ng isang bata habang mahigpit siyang hawak ng isang matandang lalaki. Kagad naman na nirespondihan ng Lawak PNP ang insidente ito sa Barangay Poblasyon, Lawak, Pangasinan. Ayon kay Police Major Napoleon M. Election, happy ng Lawak PNP. Recently at around 8 o'clock in the morning, meron tayong crisis incident management through hostage taking incident involving 3 years old. Immediately, crisis management team composed of local chief executive medical team and law enforcement PNP Lawak was activated. During the negotiation, since the negotiator, member of PNP Lawak, is skilled and have a common sense, he was given a chance to neutralize and arrest the suspect who are now under our custody. During the course of profiling, interrogation, and through his sinumpaang salaysay, suspect suffered from mental illness. Dagdag pa ni Police Major Election, Kaya niya hinostage yung minor age, 3 years old na victim ay dahil sa matinding problema na kanyang pinagdadaanan. Nang sa gayon, saktan yung bata at accordingly sa kanyang sinumpang salaysay, pagbabarilin siya ng pulis para matapos na ang kanyang buhay. Ngunit, we will not tolerate that actions. Being commander on the ground, we lawfully abided by the standard operating procedure in the observance of minimum, medium, maximum tolerance. wala namang nasaktan sa bata at ligtas itong naibalik sa kanyang ina. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Lawak Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Supremo. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong suporta at determinasyon nito sa paghahanap ng katarungan para sa pinaslang na alkalde ng Rizal, Cagayan
na nangyari habang siya ay nangangampanya noong April 23, 2025. Staff Sergeant Jeff John nabasa sa report. Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa ginagawang pag-iimbestiga nito upang maihatid sa lalong madaling panahon ang katarungan para sa pinaslang na alkalde ng Rizal sa Cagayan na si Mayor Joel Ruma noon lamang ika-23 ng Abril. Nakatuon ngayon ang PNP sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng alkalde, kung saan pinag-utos ng Chief PNP ang agarang pagbuo ng Special Investigation Task Group upang mapabilis ang investigasyon sa pagkalap ng matibay na ebidensya na makapagbibigay linaw sa kaso. Kasunod ng insidente ng pamamaril, mas pinigting ng PNP ang police visibility operations para matiyak ang kaligtasan at seguridad sa panahon ng halalan. Partikular sa mga lugar na kinukonsiderang election hotspots, alinsunod na rin sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mapayapa, ligtas at maayos ang darating na national and local elections 2025. Hinikayat din ng Chief PNP Police General Marbil ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang agad na maresolba ang anumang krimen. Aniya, buong nagsusumikap ang kapulisan para sa mabilis na pagtuklas sa likod at responsable sa krimen at sinisigurong maibibigay ang hustisya sa pamilya ni Mayor Ruma at sa buong mamamayan ng Rizal, Cagayan. Mula rito sa lambak ng Cagayan, nagbabalita ang iyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Dabasa. Isang kasapi ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko at nagbalik loob sa mga otoridad sa lalawigan ng Bulacan bilang bahagi ng patuloy ng kampanya ng pulisya kontra terorismo. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mildred Tawagon. Ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga miyembro ng Bulacan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Camp General Alejo S. Santos, City of Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Albino, Force Commander ng nasabing unit, ang sumuko na si alias Kaklara, 32 taong gulang, isang vendor na dating kasapi ng Communist Terrorist Group Front Organization. Nabatid na sinuko nito ang isang improvised na 12-gauge na baril na walang serial number. Layunin ng Bulacan PNP na hikayatin ang mga dating kasapi at taga-suporta ng rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng Retold Community Support Program at Executive Number 70 na ipinapatupad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Bahagi nito ang pagbibigay ng tulong pinansyal at mga oportunidad sa kabuhayan upang matiyak na hindi sila muling magiging banta sa kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Kalaboso ang nakatalang rank for most wanted person ng Reyong Bicol na aktibong miyembro ng Communist Terrorist Group sa Milagros, Masbate. Ang report mula kay Staff Sergeant Tadeus Quintana. Ito ang isang 39 anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng Rank 4 Regional Most Wanted Person sa rehiyong Bicol matapos itong mahuli sa isang isinagawang joint law enforcement operation ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company katuwang ang Milagros Municipal Police Station, 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army at Mubo Municipal Police Station nito lamang ika-28 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Karembo, residente ng Barangay Barag, Mubo, Masbate, na isang aktibong miyembro ng kilusang larangang Guerrilla South sa ilalim ng Sub-Regional Committee 4 ng komunistang teroristang grupo na pinamumunuan ni Rudy Katamura Saludar. Naaresto ang suspect dakong alas 9 ng umaga sa bisa ng patong-patong na warrant of arrest kabilang ang mga sumusunod na kaso: paglabag sa Republic Act No. 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 sa ilalim ng Criminal Case 21439 na walang nirekomendang piyansa, attempted murder, frustrated murder, multiple attempted murder, grave threat, direct assault at 2 counts of slight physical injury. Ang operasyong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo, kriminalidad na naglalayong tiyakin ng seguridad
at katahimikan ng bawat mamamayan lalo na sa mga liblib at conflict-affected areas tulad ng Masbate. Dito sa rehiyong Bicol, ang the home of Kasurok Cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Tadeus Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Quintana. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Bilang bahagi ng paghahanda para sa ligtas at maayos na pagdaraos ng 2025 national and local elections, nagpadala ang Police Regional Office 6 ng Special Electoral Board sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Tinutukan niya ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Isang formal na seremonya ang isinagawa para sa deployment ng Special Electoral Board para sa 2025 national and local election na ginanap sa Multipurpose Hall Camp General Martin Chupelo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. Nito lamang 29 ng Abril taong kasalukuyan. Sa kabuuan, 29 na kapulisan ang ipadala sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na magsisilbi bilang Special Electoral Board member para sa 2025 national and local election. Dumalo sa programa ang mga opisyal ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, at ang Commission on Election. Kabilang sa nagbigay ng mensahe sina Police Brigadier General Jack L. Wonky, Regional Director ng Police Regional Office 6. Once a lifetime na experience na mapupunta kayo doon and because of your education. Police Colonel Jores Cantoya, Pro 6 DRDO. This assignment is both an honor and a challenge. You will face unfamiliar terrain. At Attorney Jecar Francis Soliano, Regional Election Attorney ng Commission on Election 6. Ang programang ito ay nagpapakita ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Philippine National Police at Commission on Election. Patunay lamang ito ng walang sawang pagsuporta ng kapulisan sa pagbibigay ng ligtas at tapat na serbisyo publiko para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Samantala, tiniyak din ng pamunuan ng Police Regional Office 6 na ang kanilang mga tauhan ay handang tumugon sa anumang sitwasyon lalo na ngayong 2025 national and local election sa tulong at kooperasyon ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Pinangunahan ng Mandaue City Police Office ang isang malawakang simulation exercise bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Isinagawa ng mga kapulisan ng Mandaue City ang kanilang simulation exercise dito sa Mandaue City Sports Complex para sa kanilang paghahanda sa nalalapit na halalan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., City Director, matagumpay niya naisagawa ng Mandaue City Police Office ang isang malawakang simulation exercise nito lamang Abril 29 taong kasalukuyan. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ang nasabing simulation drill ay sinagawa katuwang ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, kabilang ang Mandaue Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Traffic Enforcers at iba pang mga unit ng seguridad at kaligtasan. Nilalayon ng aktibidad na masukat ang kahandaan ng mga kinauukulan sa pagharap sa mga krisis gaya ng kaguluhan sa lugar ng botohan, banta ng karahasan at iba pang mga emergency na maaaring makapekto sa kaayusan sa araw ng eleksyon. Kabilang sa mga sinimulang senaryo ang mabilisang pagtugon sa mga insidente ng protesta, hostage situations at bomb threat. Mga sitwasyong nangangailangan ng maayos na koordinasyon at epektibong aksyon mula sa mga enforcement units. Personal na pinangasiwaan at sinuri ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7, ang buong pagsasanay na kanyang pinuri bilang isang makabuluhang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa panahon ng halalan. Mandaue City Police is ready sa lahat ng mga
expected scenarios natin comes May 12 during the election day, and even in canvassing and in proclamation. Nasubukan natin ang picture din sa ibang mga police offices din. Yes, actually this is the fourth simulation exercise. We have done this in Cebu City, Cebu Province, Lapu-Lapu, and this is the fourth. And comes May 2, I will be going to Bohol to conduct this kind of I'm very satisfied sa response ng ating mga response units. Kompleto ang kanilang mga gamit, mabilis yung responde, and all the procedures were followed. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ipinamalas ng MCPO ang kanilang determinasyon na protektahan ang demokratikong proseso at ang kapakanan ng publiko at suportahan ang isang safe, accurate, free, and fair election. Mula dito sa Mandaue City, ako ang Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bilang tugon sa direktiba ni Police Regional Office 12 Regional Director Police Brigadier General Arnold Argente na paigtingin ang kampanya kontra smuggling, matagumpay na nasabat ng mga operatiba ng Maytum Municipal Police Station ang halos 4 na milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint operation sa Riverside, Barangay Kalaneg, Maytum, Sarangani. Patrolman Nerwin Medelin sa balita. Tinatayang nasa 3.9 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng PNP sa isang checkpoint sa Maytum, Sarangani Province. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng direktiba ng Regional Director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Arnold P. Argente. Ayon sa Maytum PNP, bandang alas 9:40 ng umaga noong Abril 27 nitong taon, pinara ng mga tauhan ng 12 Offered Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 ang isang Isuzu forward truck sa kabaan ng Riverside sa Barangay Kalaneg, Maytum, Sarangani. At sa isinagawang inspeksyon, tumambad sa mga operatiba ang humigit kumulang 100 kahon ng sigarilyong Green Hills na may tinatayang halagang 3,929,000 piso. Nadiskubre ang mga kontrabando matapos na tangayin ng malakas na hangin ang trapal ng truck dahilan upang mabunyag ang mga kargamentong smuggled na sigarilyo. Naaresto sa operasyon ang dalawang individual na kinilalang sina alias Monday, 26 anyos, residente ng Davao del Sur, at si alias Chris na nasa 8 gulang na mula naman sa Davao City. Pinuri naman ni Police Brigadier General Argente ang mabilis at maagap na aksyon ng mga operatiba, kasabay ng panawagan sa publiko na makiisa sa pagsugpo ng smuggling sa rehiyon. Mula dito sa Reyong 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Nerwin J. Medelin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medelin. Isang unexploded ordnance ang matagumpay na na-recover ng mga otoridad sa Maguindanao del Norte. Kasunod ng ulat mula sa mga residente ng lugar tungkol sa kahina-hinalang bagay. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Chris Algabre. Na-recover ang isang unexploded ordnance sa Barangay Bagumbayan, Kabuntulan, Maguindanao del Norte noong ika-28 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team ang nagsuko ng hindi sumabog na bala sa Kabuntulan Municipal Police Station matapos itong matagpuan ng isang mangingisda sa ilalim ng tubig. Agad umano nitong napagtanto na delikado ang naturang bagay kaya't ito ay pinabot sa mga otoridad. Kaagad namang tumugon ng mga tauhan ng Kabuntulan Municipal Police Station katuwang ang Provincial Explosive and K9 Unit ng Maguindanao del Norte upang beripikahin at ilagay sa tamang disposisyon ang naturang unexploded ordnance. Matagumpay na na-recover at nailipat ang naturang pampasabog sa isang ligtas na lugar upang isailalim sa disposal procedure at maiwasan ang anumang banta sa kaligtasan ng mga residente. Patuloy ang paalala ng Maguindanao del Norte PNP sa publiko na iwasang galawin ang anumang kahina-hinalang bagay at agad itong i-report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre.
Timbog ang isang peking dentista sa entrapment operation na isinagawa ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 sa Zamboanga City dahil sa pag-aalok ng serbisyong dental online. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. Isang peking dentista ang timbog sa Zamboanga City sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 katuwang ang Zamboanga City Police Station 6 na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang 29 anyos na babae na kilala sa alias na Amira. Sa isinagawang cyber patrolling ng ating mga kapulisan ay natukoy ang iligal na aktibidad ng suspect matapos itong mag-alok ng serbisyong dental sa online platforms na walang kaukulang lisensya at permit. Nakumpiska mula sa operasyon ang iba't ibang gamit at aparato na karaniwang ginagamit sa dental procedures. Kinasuhan ng suspect sa paglabag sa Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007 na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Pansamantalang nasa kustodiya na ito ng RACO 9 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Pinapaalalahanan namin ng publiko na maging maingat sa paggamit ng mga online services. Palagi po nating tatandaan na ang mga peking dentista ay maaaring magdulot ng seryosong panganib kagaya ng komplikasyon sa kalusugan, pagkasayang ng pera at kasama na rito ang pagkalat ng impeksyon at pagmatagalang pinsala ng inyong mga ngipin. Ang iligal at hindi otorisadong pagsasagawa ng mga dental services ay isang serious violation at ito ay ipinagbabawal ng ating batas. Kung kayo ay may alam na nag-aalok ng mga hindi otorisadong dental services na ito, agad itong i-report sa pinakamalapit na tanggapan ng Anti-Cybercrime Group para sa nararapat na aksyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Tinatayang 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang individual sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Zamboanga City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Joyce Franco. Tinatayang 1,020,000 halaga ng shabu sa isinagawang drug bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Zamboanga City, katuwang ang City Intelligence Unit, PNP-DEG at Zamboanga City Police Station 11 sa pakikipagkoordinasyon ng PDEA Zamboanga City sa Aquino Drive, Barangay Canilar, Zamboanga City, nito lamang ika-29 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr., City Director ng Zamboanga City Police Office, ang suspect na si alias Manoy, lalaki, 47 taong gulang, isang college graduate at residente ng Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City. Nakumpiska mula sa suspect ang mga sumusunod na item: isang heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na ginamit bilang bypass, 2 heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu, isang possession ng driver's license at iba pang non-drug evidence. Tinatayang 150 na gramo ang kabuuang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga ng 1,020,000. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Zamboanga City Forensic Unit 9 para sa agarang pagsusuri, samantalang ang suspect ay dinala sa Zamboanga City Police Office Custodial Facility para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 9, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Arestado ang 2 lalaki sa Iligan City dahil sa paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban at pagpapanggap bilang mga ahente ng gobyerno. Ang balita mula kay Patrolwoman
Riza Sahonia. Inaresto ng mga tauhan ng Police Station 4 Iligan City Police Office ang dalawang lalaki sa Rojas Avenue, Barangay Mahayahay, dakong 1:50 ng madaling araw noong Abril 29 taong kasalukuyan. Sa isang Comelec checkpoint, pinara ang isang puting Toyota commuter van. Sa pag-inspeksyon, nakita ng mga pulis ang isang kalibre 45 na baril sa compartment ng sasakyan. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang driver dahilan upang siya ay arestuhin dahil sa paglabag sa RA 10591 na may kaugnayan sa Comelec gun ban. Samantala, isang lalaking sakay din ng sasakyan ang nagpanggap bilang miyembro ng PNP, ngunit hindi rin nakapagpakita ng anumang kredensyal. Kumpiskado mula sa mga suspect ang baril, magazine, mga bala, holster, isang puting van at isang pang-itaas na uniforme ng field service uniform. Ang mga inaresto at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 4 para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ang atong pagpadayon sa atong effort, labi na sa atong crime prevention o solution effort. So diin atong kapulisan sa matag kanunay, andam jud no pahigayon sa pagserbyo sa atong katawan sa Iligan City. Ang atong pagpahigayon og mga checkpoint, paggandak og mga mobile patrol na patrolling. At the same time, napo tay mga beat patrol sa atong mga kadalanan na atong nakita karon sa atong syudad na daghan ta nakita ng kapulisan na nagkandak og mga beat patrol. So sa atong mga katauhan sa Iligan City, nag-awag yung atong kapulisan na kung aduna mo yung mga matikdan sa inyong palibot, i-report yun dahil ninyo sa atong kapulisan. So naman tayo mga hotline sa mga designated na area, mga contact na to. O kinipod muning i-develop pa kay medyo gamay pa mo bang mga hotline, pero magbutang yapon may mga hotline sa mga populated na areas na diin dali makita sa atong katauhan. Para kung na sila yung mga i-report sa atong kapulisan, makita din nila o makatawag din sila sa atong mga hotline. So, iawag na ko atong mga katauhan na dili sila dapat i-report nila kung sa ilang matikdan. Ako pong i-encourage aside sa hotline, na po tayo hotline na 911. Na diin, paspas ang atong pagresponde sa atong kapulisan once na makatawag sa atong hotline na 911. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. At para sa uling balita, timbog ang dalawang drug suspect matapos magpositibo sa illegal na droga sa isinagawang search warrant operation ng PNP sa Davao del Norte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Ang dalawang drug suspect sa inilusad na implementation of search warrant ng mga otoridad sa Purok Galingan, Barangay Mankilam nito lamang Abril taong kasalukuyan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Tagum City Police Station, katuwang ang 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Waldemar Tichu, Chief of Police ng Tagum City Police Station, ang mga suspect na sina alias Kat, 31 anyos, na residente na nasabing lugar, at alias Exi, 21 anyos, residente ng Purok Landoni, Barangay Visayan Village, Tagum City. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Chu, nakuha mula sa mga suspect ang tinatayang 10,200 pesos na halaga ng shabu at iba pang ebidensya. Nakaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Leon Victor 07 upang matiyak ang napapanatiling kayusan at kapayapaan sa buong rehiyon ng Davao. Sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ni Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita at kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.